Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay July 9, 2026, Huwebes ng ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Oseas chapter 11 verses 1 to 4 and 8 to 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko ay isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila ay mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ng Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa araw na ito sa panibagong tema ng ating narinig mula sa pahayag ni Propeta Oseas sa ating unang pagbasa. Dahil nitong nakalipas na araw, ang Panginoon ay parang mangingibig ng isang asawa at naghahangad na siya ay mahalin din at balikan ng kanyang asawa. Ngayon naman sa temang ito, parang sinasabing ang Panginoon naman ay isang ama na ang turing sa kanyang bayang Israel ay isang anak. At yung karanasan nga nung nasabi ng bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Diba't ito rin ang karanasan natin na tayo ay mga anak ng Diyos at tayo mga bata pa at habang tumatanda tayo. Maalala nyo na nung maliit pa tayo talagang gustong-gusto natin yung nagdarasal, gustong-gusto natin na nasa simbahan, sinasama tayo. Kaya lang nung kalaunan, nang medyo lumawak yung ating paligid, napunta tayo sa eskwelahan, nagkaroon tayo ng mga barkada, kaibigan, diba't nagiging ugali din natin yung ginigit na natin kung ano yung gusto natin, na marating yung punto na tinatamad na tayo magsimba, mas gusto na lang natin mamasyal, tumambay sa mall, kaysa ang sumama sa pagsisimba. Parang ganito yung damdamin ng ating Panginoong Diyos bilang Ama sa kanyang anak na nalulungkot sa nangyayaring pagbabago sa kanyang anak na atin din namang pinagdaanan. Pero ganun pa man, kahit na tayo ay natutong magrebelde, lumayo sa Diyos, ang ating Panginoong Diyos pa rin ay nananatiling Ama sa ating lahat bilang kanyang mga anak na handa niya pa rin iwasto, handa pa rin niyang tanggapin at ibalik sa kanyang piling. At may mga pagkakataon din naman talaga na kinikit natin sa ating Panginoon na kaya natin kahit wala siya. Pero yung totoo ay talagang mas lalo tayong napapahamak, mas lalo tayong sa patuloy nating paglayo sa Kanya, mas lalo tayong nagkakaproblema. Kaya nga, nawa, pakinggan natin ulit at balikan din natin yung karanasan natin na, di ba, masarap yung pakiramdam na nung bata ka pa, kasama mo lagi ang magulang mo, kasama mo sila kahit saan, di ba, yung ganun yung mga alaala ng isang magulang sa kanilang anak na labis nilang ikinalulungkot kasi kapag tumatanda na ang kanilang mga anak, lumalayo na sila, nawawalan sila ng oras sa kanilang mga magulang.
Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.